Masaya at mapagpalang araw po sa ating lahat. Bago ang lahat, nais ko pong magsimula sa lubos na pagpapasalamat sa Diyos dahil sa pinagkaloob niyang kaalaman, kakayahan, at talento. It's all by God's grace. Isa lamang itong regalo mula sa Diyos. Galing lahat sa Diyos. Sabi nga ni King Solomon in Proverbs chapter 2 verse 6, "For the Lord giveth wisdom, out of His mouth cometh knowledge and understanding." Ang Diyos po ang aking gabay sa bawat hakbang ng aking pag-aaral. Ang Diyos ang kasama ko sa bawat hakbang na aking nalampasan. Ang Diyos ang nagbigay ng pag-asa. At sa araw na ito, ang aming pagtatapos ay hindi lamang bunga ng aming pagsisikap, kundi patunay ng kabutihan at katapatan ng Diyos sa aming buhay. Kaya naman, sa lahat ng aming natamo at mararating pa, ibinabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Sapagkat kung wala ang Diyos sa aming buhay, ay wala din kami dito ngayon. At aking pinasasalamatan po, una, sa ating mga magulang na may surprise na regalo sa atin mamaya. Baka naman, sa ating mga guro na mga tunay na tagapagpantay ng ating mga kaalaman at talento. Sa Iverdon, na nagsilbing tahanan at institusyon ng paghuhubog ng ating galing. Sa ating panahuhin na si John Paul Ramones, ating punong guro na si Adelfa Quinto, ang tagapamahala ng ating eskwelahan na si Juan Alberto Robes, at ang ating mga speaker para sa hapon na ito. At syempre, sa aking kapwa graduates na mukhang hindi pa rin makapaniwala na tapos na tayo. Legit nga, wala nang clearance bukas. Ako po ay lubos na nagpapasalamat na tumayo sa harap ninyo. Hindi po naging madali ang lahat dahil sa groupmate na biglang active lang last minute before submission. Kung babalikan natin ang journey natin, hindi talaga naging madali. Maraming surprise activities na minsan hindi mo alam kung activity ba yon o surprise attack ni teacher. At syempre, yung group projects na parang individual projects. Kasi ikaw lang gumagawa. Alam niyo yan. May mga pagkakataon din na sinasabi natin sa sarili natin, mag-aaral ako na maigi. Tapos biglang naging bahala na si Lord sa exam bukas. Pero kahit ganoon, nandito tayo ngayon. Hindi dahil perfect tayo, kundi dahil hindi tayo sumuko. At kahit ilang beses tayong madapa, late submissions, low scores, breakdowns, bumangon pa rin tayo. Sa ating mga magulang, maraming salamat po sa suporta, sa baon, at sa araw-araw na pagre-remind sa atin na mag-aral na mabuti dahil sayang tuition. Pero seryoso, kayo po ang naging dahilan kung bakit patuloy kaming lumaban. Sa aming mga guro, salamat po sa inyong pasensya. Alam namin hindi kami naging madaling turuan. Lalo na kapag deadline na at bigla doon lang nagiging active. Thank you po sa paggabay at sa paniniwala na may mararating kami sa buhay namin. At sa aking mga kaklase, salamat sa memories, sa tawanan, sa stress, sa kalokohan moments. Hindi magiging ganitong kasaya ang journey kung wala kayo. Ngayon, habang nagtatapos na tayo, haharap tayo sa mas malaking mundo ng senior high. Nakaka-excite. Mas kailangan maging mature mag-isip,
at mas maging seryoso sa pag-aaral. Sabi nga ni King Solomon in Proverbs chapter 4 verse 7, "Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom, and with all thy getting, get understanding." Magpatuloy tayo na mag-aral na mabuti. Continuous learning, getting wisdom. Ang wisdom lamang ang kayamanang hindi mananakaw sa atin. Ang kaalaman lamang ang katuwang na tapat habang buhay. Mga kapwa ko graduates, kahit pa anong hamon sa atin, tandaan natin, dala natin ang tiyaga, diskarte at lakas ng loob. Natutunan natin na kahit hindi natin alam ang sagot, pwede pa rin tayo maghanap ng paraan. May Google naman, may ChatGPT pa. Mga kapwa ko graduates, hindi natin kailangan maging perpekto para magtagumpay. Kailangan lang natin maging consistent, matapang, at handang matuto sa bawat pagkakamali. Mga kapwa ko graduates, huwag matakot magkamali, kundi matuto tayo mabuti sa bawat pagkakamali. Kaya habang tinatanggap natin ang ating mga diploma, tandaan natin na hindi lang ito simbolo ng pagtatapos, kundi paanyaya para patuloy na maghanap ng kaalaman, karunungan at layunin sa buhay. So, as we step into the next chapter of our lives, let's not just aim to be successful, let's aim to be meaningful. Hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa pamilya natin at sa mga taong naniniwala sa atin. At kung sakaling dumating ulit ang araw na mapagod tayo, magduda tayo sa ating sarili, pwede natin balikan ang moment na ito. Kasi kung kinaya natin ito ngayon, kakayanin din natin ulit sa susunod pa na pagkakataon. Muli, congratulations sa aming lahat. We tried, we survived, and higit sa lahat, nakagraduate tayo. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat.